hanapin natin sa computer ang rosaryo. Totoo ba yung rosaryo? Yan ba aral ba ni Kristo yan? Kasi yung talagang sa Diyos, nagsasalita siya, salita ng Diyos. Pero salita ba ng Diyos ang rosaryo? The rosary has biblical basis. Napaka-biblical ng rosaryo. Where in fact, parang nagbasa na rin po tayo ng Biblia kapag tayo po ay nananalangin ng rosaryo. Dahil napapalo po dito ang storya ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mga mahahalagang elemento ng rosaryo ay biblikal at kabilang po sa mga karaniwang paniniwalang Kristiyano. Halimbawa na lang po, ang unang panalangin po natin, ang credo o propesyon ng pananampalataya sa simula ng rosaryo ay nagpapakita ng pinakaunang propesyon sa pagbibinyag dahil ito po ay isa sa mga utos mismo ni Kristo na gawing alagad ang lahat ng tao sa mundo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo na mababasa naman natin sa aklat ni San Mateo chapter 28. Pangalawa, ang prayer nating Our Father na isa din po sa panalangin na ginagawa po natin sa rosaryo. At ito po ay itinuturo din ni Kristo na mababasa naman natin sa aklat ni San Mateo chapter 6. Pangatlo, isa rin po sa mga pinagninilayan po natin ang iba't ibang mga misteryo or the mystery in our prayer of the rosary na nasa Biblia din. Maliban na lang po sa dalawa na hindi direktang binanggit, ngunit malinaw ang kahulugan din sa Biblia. At ang misteryo na ito, kagaya na lamang ng Assumption of Mary and her crowning, ay mababasa rin sa Biblia, ngunit hindi direktang sinasabi. Pero kung unawain po natin ang mga talata, ay talagang napakaklaro ang kahulugan. Kagaya po nito, kung gawin po nating basihan ang sulat ni San Lucas, chapter 1 verse 42, sa pagtawag sa kay Mama Mary na full of grace. At sa Genesis chapter 5 verse 21 to 24, ay sinasabi din dito na ang mga lumalakad ng tapat sa Diyos ay dinadala sa langit. Isang malinaw na halimbawa ng ating Inang Maria bilang ina na rin ni Jesus ay dinala sa langit. And sa crowning, isa rin sa mga misteryo na hindi rin direktahang sinasabi, ngunit kung ating pagninilayan nang dahil sa si Mama Mary ay ina ng ating Panginoong Jesucristo, nangangahulugan ding siya ang reyna na tinutukoy sa Revelation chapter 12 verse 1. Pangapat po na idinadalangin natin sa rosary, ang Hail Mary, na tumutugma naman po sa pagbati ng anghel sa kay Mama Mary at sa kay Saint Elizabeth sa pagdalaw nito. Kung mababasa po natin sa Luke chapter 1 verse 28 at chapter 2 verse 42. Sunod, ang Holy Mary Mother of God, pray for us sinners now in the hour of our death. Saan ito mababasa sa Biblia? Ganito po yan. Ang Holy Mary ay tumutugma naman sa talata ng pahayag sa Luke chapter 1 verse 28. Mary as full of grace. At alam naman po natin na ang sino mang napupuno ng grasya ay nagiging banal. At ang sumusunod na binabanggit natin, Mother of God, ay ang mismong kahulugan ng pagpapahayag ni Santa Elizabeth sa kay Mama Mary in Luke chapter 1 verse 43. And pray for us, na kung makikita po natin, bagamat hindi tahasang binabanggit sa banal na kasulatan, ang pagiging pamamagitan ni Mama Mary ay maaaring maiugnay din sa kapistahan ng kasal sa Kana, kung saan namamagitan si Mama Mary sa kanyang anak noong nagkaubusan ng bino. Ito ay karaniwan sa lahat ng mga tradisyong Kristiyano sa loob ng higit 1,000 taon hanggang po sa Reformasyon. Mahalagang tandaan na si Maria ay namamagitan para sa atin lamang at sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapamagitan naman sa atin at sa Diyos. Kaya malinaw na mahalaga din ang ating panalangin ng paghingi ng tulong sa mga santo, lalong-lalo na sa kay Mama Mary. At ang sunod, now in the hour of our death, ay maaari namang iugnay sa pagsama ni Maria hanggang sa kamatayan sa kanyang anak na mababasa sa John chapter 19 verse 25 to 27 na nagpapakita na hanggang sa kamatayan ay sasamahan tayo ng ating Inang Maria. And last, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, ay direktang tumutukoy talaga sa Trinidad. At ito ay paraan nating mga Katoliko sa pagpupuri sa Diyos Ama, Anak at sa Espiritu Santo. Na ang lahat ng ito ay dinadalangin natin sa nag-iisang Diyos, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Malinaw po na ang napapaloob sa rosaryo ay ang mismong Biblia. Kaya mahalaga po ang panalangin ng rosaryo. Maliban sa ito ay biblical, ito po ay ating panlaban din sa ating pakikibakang espiritual. Hello friends, I am Sister Eleanor Garlito of the Dominican Sisters of Molo. I strongly suggest to follow Mr. Curious Catholic. It is a very good program which can lead us closer to Jesus in the Eucharist. And at the same time, I also encourage you to visit the Museum of Mother Rosario here in Molo. And you will see and experience the greatness, the sweetness, the presence of God in Mother Rosario's chapel. You can also experience the closeness and the intimacy of friends
together with all the relics of the saints here in the museum. And most importantly, you can see the memorabilia of Mother Rosario and all the things that has been used by her and her way of life. You can also see the lifestyle of Mother Rosario through the exhibit of her things. Thank you very much. God bless. Hello, good afternoon everyone. I am Sister Maria Cheryl Balboa Opi. I'm now on my 10th year as a professed Dominican sister. The joy that gives me strength to pursue my vocation is the simplicity of life lived by the sisters. If you want to join us, come and visit us. Magandang araw sa lahat. Ako pala si Reverend Jim Jokes Tinjaket, isa sa mga diakono na nakadestino dito sa National Shrine of St. Joseph, Mandaue. At I invite you to watch Mr. Curious Catholic's vlog. I would like to invite you to watch this, to promote the Catholic faith and to promote as well the parish in honor to St. Joseph. Hello, blessed Sunday sa inyo lahat. So, ako si Brother Joseph Cavale. I-invite po kayo na manood, mag-subscribe at mag-follow dito sa vlog na to para mag-grow yung faith natin. Matuto tayo kung ano pa yung dapat nating matutunan para lumalim yung faith natin bilang isang Katoliko. So, yun lang po. Bye-bye. God bless. Hello po, as a choir member, ako po si Linuel Ilico Bagaw. Nahikaya sa inyo upang suportahan pa natin ang Mr. Curious Catholic upang marami po tayong matutunan. Ako po, marami po akong natutunan sa page na yan at naway suportahan po natin lahat, mga ka-curious. Yun lang po. Hello po mga ka-curious, ako po si Brother Roy. Isa rin po akong catechist sa aming simbahan at isa rin po akong followers ni Mr. Curious Catholic. So i-follow po natin ang page ni Mr. Curious Catholic at suportahan po natin ang kapwa natin Katoliko. At mabuhay tayong lahat. God bless. Hello, ako po si Brother Melingalia. Member po ako ng Divine Mercy at taga-Aklan po ako. Palagi akong nanonood kay Mr. Curious Catholic at dami akong natutunan doon. No, kayo, mag-follow din kayo. Hello po, ako po si Mr. 721 Catholic, isa pong miyembro po ng Punto per Punto. At inanyahan ko po kayong suportahan ko po yung Facebook page at saka YouTube channel na Mr. Curious Catholic. At dahil po doon, marami po tayong matutunan sa kaniyang mga content. Ayan po. Please like, subscribe, Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Brother Alfred from Ross City, Capiz. Inaanyayahan ko po kayo na manood at mag-subscribe sa Mr. Curious Catholics kasi marami tayong matututunan dito. At ako personally, marami akong natutunan kagaya na kung paano i-defend ang ating pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat at magandang umaga. Hello, ako po si Hiljen, isa pong deboto ng Divine Mercy. Inibitahan ko po kayo na manood ng mga videos ni Mr. Curious Catholic para po makatulong sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito na mga curious. Mayong hapon, brothers and sisters. Ako gali si Sister Maria Chema Pastrana from Pasig City. Kag isa man ka membro sang Flock of the Divine Mercy. Kag nagapasalamat gid ako sa subong hapon nga nakita ko si Brother Dennis sa personal nga kung sa diin nalipay gid ako sa mga nabatian ko kay kasi nga paagi natudloan kita kung paano kita magkakabuhi sunod sa kabubuton sang mahal nga Dios kag kinatudloan man niya kita nga paglikaw kita sa mga pagpakasala kag madamo gid kita mga brothers and sisters may makuha kag tutukan lang naton ang pag-upod sa link ni Brother Dennis nga iya sang Curious Catholic Ministry kagabay pa nga sa inyo nga pagpamati igakabuhi gid naton ina agud makalikaw kita sa pagpakasala kag maangkon naton ang kaliwasan. Sa mga hindi pa po nakapag-follow at subscribe sa ating munting channel, Mr. Curious Catholic in Facebook and in YouTube, huwag na po kayo magdalawang isip pa na i-click ang button na yan at magiging updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload po natin. At huwag nyo rin po kalimutan na i-like and share upang mas marami pa po ang maabot nito. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan.